Kamusta pong muli mga katambay? Ang inyong lingkod, nagbabalik po, si Kamanong po sa Tambayang Makabayan, Komento ni Kamanong. Ito po, komentuhan po natin muli siyempre, nasa komento po tayo. Ito po, isa pong sa pahayagan po sa balita. Ito pong anak po ng First Family, ang kanila pong panganay na isa rin pong congressman, sinasabing si Sandro Marcos po. Ito po, kasama na rin po sa issue ng kanyang pamilya. Ito po, dinipensahan daw po niya at dinipensahan ang nangyayari pong mga pagbatikos daw po sa kanyang pamilya, mga tambay, about sa politika. Ito po, meron pong pahayag ang anak po ng ating Pangulo. Pakinggan po natin at komentuhan po natin, mga katambay. Presidential son at House Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos, dinipensahan ng kanyang ama at ina sa mga ibinabatong issue laban sa kanila. Si Melales Mora sa report. Dinipensahan ni House Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos ang kanyang mga magulang na sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos sa mga batikos na ibinabato sa kanila. Ayon sa kongresista, hindi na sila balat sibuyas ng kanyang ama dahil matagal na sila sa politika. Pero iba ang sitwasyon pagdating sa First Lady, kaya't naiintindihan niya ang mga reaksyon ng kanyang ina. Well, to tell you the truth, ako sanay na ako eh. I've been in politics long enough to know that that's how the game works. And my dad, same thing naman. It's nothing new. There have always been accusations hurled. There has always been mudslinging. So that's nothing new. My mother is not quite as used to it as we are, as the both of us. So her reaction from that interview, I think that you've all seen, is I guess one of wife who is being protective of her husband. So I think we can sympathize in that sense. Isa sa mga bumabanat ngayon laban sa presidente, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero hindi pumalag dito ang presidential son bilang respeto sa dating Pangulo ng bansa. I'm not gonna comment on any statements of any former presidents because I don't think it would be appropriate. I still think, given that they are former heads of state, that they should be afforded the same respect that the current head of state should be afforded as well. Sa darating na linggo, ipagdiriwang ang Mother's Day. Ano naman kaya ang mensahe ng kongresista para sa First Lady? I hope wag siya magalit ng masyado. Not to be so mad anymore. Like I said, I think naninibago lang siya. And she's not used to being exposed to this kind of publicity. So I understand naman where she's coming from. Melales Moras para sa Pambansang TV. Yan pala mga tambay, talaga po palang mismo ang anak po, ang congressman po na si Sandro Marcos po talaga nasa dugo na po pala ng kanyang ama at niya na talagang hindi po sumasagot sa mga issue po na kinakabit po sa kanila dahil ang katwiran po ng ating congressman sanay na po sila dahil sila po matagal na sa politika mga tambay. Kaya po talagang wala po palang aasahan ang taong bayan at ang sinasabing para linisin po ang ang kanyang pagkatao hindi po pala tayo aasa kung ang paikinggan po natin at paniniwalaan ang congressman po na anak ng presidente at ng first lady na si Sandro Marcos, mga katambay. Kaya po 6 na taon po ito mga katambay kung hindi po aaksyonan po ng Pangulo yung kanyang napakasamang imahe. Napakasama po kasing imahe ito sa isang Pangulo at sa pamilya at mismong ang congressman po talagang tatanggapin po pala niya ang masamang imahe po sa kanyang ama, ang Commander-in-Chief na isa pong drug addict, addicted at gumagamit ng sinasabi ni Maharlika na pulboronic, mga tambay. Kaya po pala nila lunukin, mga tambay, ang mga ganong paratang at bintang ng kritiko na sinasabi na napakadali naman solusyonan. Magpa-drug test ka lang, tapos na. Wala nang issue, malinis na ang iyong pagkatao sa mga Pilipino. Di po mga tambay? Ganyan po pala sila, mga tambay. Sa tingin ni Kamanong, ganyan po pala sila, mga tambay. Kayang-kaya nilang tanggapin, lahat. Kahit po buong pamilya nila masisira, buong lahi nila sira pagdating sa issue ng droga. Di po mga tambay? Saka iba na po ang pagkakataon po ngayon. Ang
sitwasyon po ngayon, iba na ang pagkakataon saka ang sitwasyon ng Pangulong Marcos. Hindi na po siya senador, at hindi na rin po siya gobernador. Siya po isang presidente, commander-in-chief. Kailangan niya po sumagot. Bilang Pangulo, kailangan mo sagutin lahat ng issue ng bansa, lalo sa yung personal. Kasi Pangulo ka. Iniintay ng mga Pilipino ang sagot mo. Lalo ang issue, sa'yo na mismo. Ikaw na mismo ang involved dun sa sinasabing gumagamit ng droga. Hindi na po drug lord ang pinag-uusapan ngayon. Hindi na po mga addict. Hindi na po ang sinasabing mga nagbebenta sa lansangan. Hindi na po ang issue ngayon doon. Kayo na po mismo ang pinagbibintangan, Mr. President. Kayo na mismo ang pinagbibintangan gumagamit ng droga. Pero yan lang po ang makikita namin sagot. Lalo po sa inyong anak. Natatawanan lang po, hindi kikibo. Walang sasabihin. Sanay na kami sa politika. Yung po ba ang dapat po namin marinig sa isang Pangulo ng Pilipinas na mananahimik lalo sa issue? Di po ba? Commander-in-chief ka, hindi ka kumikibo doon sa issue sa'yo. Paano po tayo paniniwalaan ng mga Pilipino niyan, mga tambay? May maniniwala po sa atin yung talagang panatiko po natin na sinasabi na ikinabang po di umano sa administrasyon po natin. Sila po nakikinabang, talaga po di umano sila yung talagang number one na sympathize po ninyo. Di po ba mga tambay? Yun lang po yun Pero po yung mga karamihan at majority ng mga Pilipino na gusto rin po malaman ang katotohanan, lalo sa inyong personal, na sinasangkot po kayo, Mr. President, sa pinakamasamang bisyo sa kasaysayan ng ating mundo, lalo ang droga. Di po ba? Pero ayaw niyo pong linisin. Nananatili, ilang taon na po yan. Last year pa po yan. Ngayon, malapit na naman ang kalagitnaan ng taon. Issue pa rin po sa inyo ang droga. Kipit balikat pa po pala ang inyong pamilya, pati po ang inyong anak na isang mambabatas na hindi man lang, ipus na bilang mambabatas, patutunayan ng aking ama, yung aligasyon na yan na siya ay malinis at hindi siya gumagamit ng droga. Mga tambay. Nada. Kaya po, ang request lang naman ng balita, ang sinasabi ng balita, darating naman daw ang Mother's Day. Ano naman daw masasabi niya sa nanay niya? Sa First Lady? Siyempre, wag na masyadong masyadong maingay siguro at masyadong pinoprotektahan ng Pangulo. Talagang ganun. Mahirap po talagang, itanggalin yung issue na yan kung hindi mo, talagang may stress ka dyan. Nakaka-stress po kasi yan yung batuhan ka ng issue na ikaw ay drug addict sa panahon natin ngayon, di ba? Kasi sinasabi nga po ng karamihan dyan, di umano, salot ng lipunan yan Salot ng lipunan ng mga addict, ang mga nagdodroga. Dahil yan bisyo, na masamang bisyo, di po ba? Kapag ganun po hindi po sinasagot di umano ng Pangulo yan, masasama po siya ron sa salot ng lipunan di umano na gumagamit ng droga. Di po ba? Nakakatinang ulo. Ngayon lang po naka-experience ng sa tanda na po ni Kamanong, ilang presidente na po ang nakagisna ni Kamanong. Ngayon lang po ako naka-experience po na isang commander-in-chief ng ating bansa na hindi sumasagot sa issue, lalo sa kanya na mismo binabato. First time po ito nangyari sa history ng ating bansa na hindi sumasagot sa mga issue, lalo sa kanyang personal na buhay, mga tambay. Nakakalungkot lang po. Ibang-iba po yung mga ibang presidente. Kahit si Erap sumasagot Si Fidel Ramos, si Pinoy, sumasagot yan. Lalo-lalo na si Pangulong Duterte, mga tambay, sumasagot sa lahat ng issue. Pero ngayon, buong pamilya pala, maliban na sa First Lady, hindi sumasagot at sanay na, tanggap na nila, tatanggapin nila na ang presidente, ang kanilang tatay, ang kanilang commander-in-chief ay drug addict di umano sa mga kritiko. Tanggap na po nila yon, mga tambay, sa tingin ni Kamanong dahil sa hindi nila pagkibo. Kayo po, ano po masasabi niyo, mga tambay, dito po sa pahayag ng anak ng presidente na kaya rin po palang tanggapin na ang kanyang tatay di umano ay isang drug user at drug addict di umano, mga tambay.
Ay nako. Muli po si Katambay Manong po, nalulungkot po na hindi pa rin po pala matutuldukan ang issue ng Pangulo about sa droga, mga tambay. Ay nako. Paalam po mga tambay, tiis-tiis lang po. May pag-asa pang makabangon ng ating bansa. Paalam. Bye-bye.